Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon dadako na tayo sa pagpapatuloy ng ating talakayin kaugnay po sa pagsagot ng isang daan na katanungan kaugnay po sa akida. Dadako na tayo ngayon sa sual rakam 35. Hal yakbalullahu dinan ghayra al-islami ba'da mab'athin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Tatanggapin pa ba ng Allah ang religion na maliban sa Islam pagkatapos na may padala ang propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang sagot, la. Kailanman hindi na ito tatanggapin ng Allah. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin. Sino mang tao na pipili niyang religion ay maliban sa Islam ay hindi na ito tatanggapin pa mula sa kanya. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, at darating sa araw ng paghukom siya ay mabibilang sa mga taong lugi. Pang 36, ma ta'riful Islam? Ano ibig sabihin ng Islam? Huwa al-islamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahli. Ito yung pagsuko sa kaisahan ng Allah sa pamamagitan ng pagsamba lamang sa Kanya at pagtalima sa lahat ng kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagtanggi mo sa mga sumasamba maliban sa Allah at sa mga gumagawa nito. Arkanul Islam, ano ang haligi ng Islam? So ang haligi ng Islam ay 5. Ito yung pagsaksi mo na walang ibang Diyos na karapat-dapat sa amin maliban sa Allah at si Muhammad ay kanyang sugo at uling propeta, ang kanyang alipin at sugo, pagtatayo ng sala, pagbibigay ng zaka, pag-ayuno at pagsasagawa ng hajj sa sino may kakayahan nito. Pang 38, ano ang ibig sabihin ng iman? Ma ta'riful iman? Wa qawlun bil lisan, sasabihin ng dila, wa i'tiqadun bil qalbi, paniniwalaan ng puso, wa amalun bil jawarih, at isa sa buhay ng sa katawan natin, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, madadagdagan ito sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan at mababawasan ito sa paggawa ng kasalanan. Pang 39, ma arkanul iman? Ano ang haligi ng iman? Ang haligi ng iman, ang paniniwala mo sa Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kapahayagan, sa kanyang mga sugo, at sa araw ng paghukom, at paniniwala mo sa takda, mabuti man ito o masama. Manil malaika, sino yung mga anghel? Al malaikatu alamun ghaibiyun khalaqahumullahu li'ibad. Ito yung mga nilika, kabilang sa nilika ng Allah na hindi natin nakikita, na nilika lamang sila upang sumamba lamang sa Allah. Ma hukmul iman bil malaika? Anong hatol sa pagpaniniwala sa mga anghel? Ang paniniwala sa mga anghel ay obligado at hindi mo kumpletong pananampalataya mo kung hindi ka maniwala sa kanila. Man afdalul malaika? Sinong pinakamainam na anghel? Ang pinakamainam na anghel si Jibril alayhi salam, na siya pinagkatiwalaan sa mga revelasyon. Pang 42, mal kutub as-samawiyya? Ano mga kapahayagan na ibinaba ng Allah? Ito ang lahat ng ipinadala sa mga sugo katulad ng Taura, Injil, Zabur, at ang panghuli dito ay ang Quran. Ma hukmul iman bil kutub? Ano ang hatol sa paniniwala sa mga kapahayagan? Obligado at hindi matatanggap ang pananampalataya mo kung hindi mo ito paniwalaan. Ma adamul kutub as-samawiyya? Ano ang pinakadakila at pinakamataas na antas na kapahayagan na ibinaba ng Allah? Ito simpre ang Quran. At nag-abrogate, nagpawalang bisa sa mga kapahayagan na mga nauna noon. Mal yawmal akhirah? Ano ang huling araw ng huling araw? Wal yawmal qiyamah? Itong araw ng pagbangon natin sa ating mga libingan upang hatulan na tayo sa ating mga nagawang mabuti o masama. Pang 47, ma hukmul iman bil yawmil akhir? Anong hatol sa paniniwala sa araw ng paghukom? Ito ay obligado. 48, ma ma'anal iman bil qadar? Anong ibig sabihin ng paniniwala sa tadhana o takda? Ito ay ang itinagda ng Allah sa kanyang mga alipin na katulad ng natapos na sa kanyang kaalaman at sa kanyang wisdom. Ano ang hatol sa paniniwala sa qadar? Ang paniniwala sa qadar o tadhana o takda ay obligado. Hindi makukumpleto ang iman mo kung hindi mo ito paniwalaan. Pang 50, mal ihsan? Ano ang ibig sabihin ng ihsan? Huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ang pagsamba mo sa Allah na para mo siya nakikita, na kapag hindi mo siya nakikita, ay tunay na nakikita ka ng Allah. Ma ta'rifur riya? Ano naman ang ibig sabihin ng riya? Ng riya. O ika-51 na katanungan. Ar-riya huwa ada'ul ibadah min ajli an yarahu nasu wa yamdahunahu wa yamdahuhu. Ito yung bagay sa pagsamba sa Allah na ang layunin ng tao dito ay para makita lang siya at mapuri siya dito. Yan po ang riya, ang pakitang tao. 52, ma hukmur riya? Ano nga ito sa riya? Ito ay muharram wa huwa min asy-syirkil asghar. Ito ay haram at kabilang ito sa maliit na syirk. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, isa sa pinakakinatatakutan ko sa inyo ay ang maliit na shirk. At sabi ng mga sahaba, ano yun? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Pang 53 na katanungan, man nabiyukum? Sino ang propeta mo? Man nabiyuk?
Ang sagot mo ay ang nabi ko, ang propeta ko ay si Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraysh. Ang Hashim is mula sa tribo ng Quraysh, wa Quraysh min Kinana, mula sa Kinana ang Quraysh, wa Kinana min Arab, ang Kinana ay galing sa Arab, wa al-Arabu min duriyat Ismail, at ang Arab ay kabilang sa angkan ni Ismail, wa Ismail min Ibrahim, at si Ibrahim ay galing kay Ibrahim, si Ismail ay galing kay Ibrahim alayhis salam. Ma'adamu dalain nubuwatihi, ano ang mga tanda sa pagiging propeta niya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang pinakamalaking tanda niya ay ang Quran, na kung saan ito ay salita ng Allah na ibinaba niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang gabay at liwanag at gamot. At hinamon ng Allah ang mga tao noon na makagawa ng katulad ng Quran, pero hindi nila kayang gumawa ng katulad ng Quran kasi ito ay salita ng Allah. Pang 55, ma'adam hukukin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anong pinakamataas na karapatan ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ito yung pinakamataas na antas na karapatan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu as-sadiqu bihi, ang tunay na paniniwala mo sa kanya, wal hadru min ma'siyatihi, at pag-iwas sa mga ipinagbawal niya, wa tibauhu wal iqtidabi, at pagsunod natin sa kanya, wa ta'dimu sunnatihi, at pagdakilat natin sa mga kanyang kaparaanan, wa mahabbatuhu akthar min al-ahli wal waladi wan nasi ajmain, at pagmamahal natin sa kanya na mas mainam pa sa lahat ng kanyang sa lahat ng tao, pamilya, anak, at sa lahat ng bagay, at sa anak mo pati sa asawa mo, at huwag tayong magmalabis sa kanya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.